Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Hintay-hintay po ng konti na mayroong kasama. Hello po, and paki-comment lang po kung okay po yung audio. And kung malinaw po. Kung malinaw po sa atin. Good evening po sa ating lahat. Sister Chi. At kay Sister Leonora. Thank you po. Okay lang po ba? Okay yung audio po? Lakas naman po. Magandang gabi po. Narinig niyo po akong mabuti. Salamat po. Salamat. So thank you po at praise God. Kasali po ako, nakasama dito sa Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. At ang ganda po ng ating grupo na tayo po ay sama-sama sa devotion, sa pananalanginan. At ito pong isi-share ko po ngayon, short devotion. Ito pong sa Joel chapter 2 verses 2 to 20 to 32. Basahin ko po ang nakasulat. Sabi po dito, "And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls." So last week po, nung nag-chat po sa akin si Sister Leonora at nato nga kung pwede po akong may schedule dito. And ito nga po yung Monday na sinabi ko po sa kanya, at buti na lang po wala pang naka-schedule at binigay po niya ang schedule na to. And I'm praying to our Lord kung ano po ba ang gusto niyang ipahayag sa atin, mensahe sa bawat isa sa atin. At marami po akong mga naisip, mga gustong i-share. At nag-pray po ako and ask the Holy Spirit kung alin po doon. And then ito po ang binigay sa akin, ang Joel chapter 2 verses 28 to 32. Ito po. And also po yung dito po sa sinabi na nung founder po ng Salvation Army, no po, si William Booth. Ang sabi niya, "The chief danger of the 20th century will be religion without the Holy Spirit, Christianity without Christ, forgiveness without repentance, salvation without regeneration, heaven without hell." So napakahalaga pong paalala sa bawat isa sa atin. At ito pong tinutukoy din sa Joel chapter 2 at kung ating makita po sa Acts, no po, chapter 2, yung Pentecost, na napakahalaga, na napaka-importante na pangyayari sa buhay po ng mga mananampalataya. At alam po natin sa church history, wala pong revival na nangyayari kung hindi po, no po, ang bawat mga mananampalataya yung manifestation of the Holy Spirit nakikita sa kanila at gumagalaw ang banal na espiritu. Napakalaki po at importante ng role
ni Holy Spirit sa bawat mananampalataya, sa bawat iglesia lokal at sa Kristyanismo, lalo na sa ating bansa at sa buong mundo. Ano po? Pero po ito'y warning sa atin, yung sinabi po ni William Booth, founder po ng Salvation Army. Palagi ko pong pinapaalala na meron tamang religion, merong maling religion. So, Christianity is a religion wherein tinuturo po at ang Biblia ang sentro upang tayo po magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya sabi ni James na this is the true religion. Kung paano we can take care of the sick, yung balo, yung mga bata. At siyempre po, alam po natin na yung gift of the Holy Spirit napaka-importante, lalo na sa ating mga pastor, sa ating mga preacher at mga missionary. Wala pong ganong ka-impact ang mangyayari sa ating ministry na pinagkatiwala ng Diyos kung wala po yung gift ni Holy Spirit sa atin. At bilang mga mananampalataya, napaka-importante po na makita sa bawat araw ng ating buhay yung fruit of the Holy Spirit. Lalo na sa panahon ng pandemya na to, na medyo pa paano po makakita ng hope, ng love, ng comfort, ng peace ang mga tao, ang buong bansa at ang buong mundo dahil sa takot sa COVID-19 at dito nga sa Delta variant kundi sa pamamagitan ng mga mananampalataya na nakikita ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. So ito po yung nagiging danger lang po pag nakalimutan po natin ang kung sino at ano ang gagawin at pwedeng gawin ng banal na espiritu sa mga bawat denominasyon at local churches. Nawa, in general po, alam po natin yung katatayuan ng Christianity diyan sa Europe, sa USA, maraming mga tao na tatanungin mo po, lalo na sa mga mayamang bansa, they believe in our Lord Jesus Christ o sa Panginoon. Pero sa religion, sa church, hindi po. Alam po natin na ang tinayo ng Diyos, familia, at dun sa familia, yung church. Ang ibig sabihin po ng simbahan o church, ito yung mga taong tinawag ng Diyos upang gawin ang inuutos ng Diyos, ang mga alituntunin po ng Diyos. Kaya we are on the right religion because of our Lord Jesus Christ. So sana po wag natin sabihin na hindi relihiyon nito, relasyon nito, kasi pag wala tayo sa church na tinatawag nating religion ng Christianity, doon po mapapahamak ang marami, mapupunta doon sa tinatawag na post-Christianity. Sana hindi po magkaganon dito sa ating bansa, dahil doon sa yung banal na espiritu, hindi po nakikita ang kanyang pagkilos sa mga bawat simbahan. At pangalawa po, sabi dito, Christianity without Christ. Yan, ito po, pupunta tayo sa religion na Christianity. Kaya nga po, Christian o Christianity because of our Lord Jesus Christ. So, Christian tayo, hindi dahil tayo Methodista, hindi tayo Roman Catholic or full gospel, ano pa man. Tayo yung mga Christian at under ng Christianity because of our Lord Jesus Christ. Kaya sa mga preacher, sa mga pastor, walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesus. Walang ibang makakapagbigay ng kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po dito, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. At walang ibang pangalan na pinahintulot ang Ama kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Then third, forgiveness without repentance. Kita po natin sa katayuan natin ngayon sa mundo,
ito po, yung makita po sa husgado, sa mga nangyayari sa atin, gusto nila mapatawad sila, but hindi po nila, no po, hindi po nila sa puso nila, wala pong pagsisisi. Hindi po ganoon, kasi yung isang sinasabi nila, kung ang Diyos, no po, kung ang Diyos po mapagpatawad, no, edi pinatawad niya na lahat tayo. So, dahil pinatawad niya tayo doon sa krus ng Kalbaryo, wala na tayong kasalanan. So, okay lang nating gagawin. Hindi po, kailangan tayong magsisi. At ang pagsisisi na sinasabi dito, hindi lang, Lord, sorry po. Lord, hindi ko na po ulitin, hindi ko alam yun. Kundi yung pagbabago ng puso't kaisipan, na po, na hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan. Na hindi na tayo, na po, hahawak pa ng mga bagay na ayaw ng Diyos sa ating buhay. Nakakalungkot po, no po, ang palagi sinasabi nila, kung mahal talaga ng Diyos ang mga tao at ako, bakit hindi niya ako tanggapin na kung sino ako, at ganoon din kayo, 'di ba? Ganoon ang pag-ibig. So alam po natin na hindi ganoon nagwo-work sa kagustuhan natin, dahil the wages of sin is death. Opo. At kung tayo po ay hindi magsisisi, hindi tatalikod, alisin ng kasalanan, no, at susunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo, mapupunta po tayo sa judgment ng Diyos, doon sa ang impyerno hindi para sa tao, kundi para sa kay Satanas, sa kaaway. Pero kung tayo po ipapanig sa kaaway, siyempre, mapupunta po tayo doon. Kaya, napaka-importante ng pagsisisi. Yes, in general, doon po sa krus ng Kalbaryo, pinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo ang kapatawaran. Pero kailangan ang bawat isa sa atin ay magsisi. Tumalikod sa ating kasalanan at lumapit po sa ating Panginoong Hesukristo. Salvation without regeneration. Ito naman po ang napaka-importante din. Sinasabing, I am saved. Tatanong mo, bakit sila ligtas? But the assurance of salvation. Kasi tinanggap ko ang Panginoong Diyos. Kaya dun sa dread of day or dun sa judgment, di kasama. Pero walang new birth, walang pagbabago, no pa, walang regeneration. 'Di ba? Ang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang na. Wala na ang dati. Kaya hindi na tayo kagaya din sa repentance, sa pagsisisi, hindi na tayo bumabalik-balik pa sa kasalanan. Napaka-importante po na kung talagang tayo po ay nagsisisi at pinagkaloob sa atin ng Diyos ang kaligtasan, ito po pumapasok ang gawa din ng banal na Espiritu na tayo po ay mabago from glory to glory every day, na magkakaroon ng changes sa atin at tayo mababalik dun sa image and likeness ng Diyos, at tayo magiging Christ-like. At yung panglima na binanggit ni William Booth, ito pong heaven without hell. Parang yung iba tinatawag dito na na without sacrifice. Pero ito literal po, heaven without hell. Gusto na kaya ang sinasabi nila, kung ang Diyos na mapagmahal hindi lilikha yan ng impyerno. So ibig sabihin lahat nasa heaven. Po. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, nalikha ang hell, hindi para sa ating mga tao. Kahit basahin po natin ng Bible, walang sinabi doon, walang nasusulat na nilikha ng Diyos ang impyerno ay para sa tao. Yes, mapupunta ang tao doon, pero makikita po sa Matthew na ang hell ay nalikha. Nandoon ang hell dahil sa kalaban si Satanas. At the last days, pag the judgment na, doon po mapupunta ang mga fallen angels. At dahil tayo yung mga sumunod sa fallen angels, doon din po mapupunta. At napaka-importante na tayo pong mga mananampalataya, mga pastor, mga local churches at iba't ibang denomination. Ito po galing po sa Salvation Army.
Ito pong binabasa ko, ito pong sinishare ko ngayon at pinapaalala lang po na kailangan palagi nating check ang ating heart. I-check po yung ating mga ginagawa. Is the Holy Spirit, ang banal na Espiritu ba ay welcome sa atin? Tayo ba ang templo ng banal na Espiritu? At yung gift and fruit of the Holy Spirit ay nasa atin at sa ating iglesia, sa ating local church, sa ating mga denomination, the power of the Holy Spirit. Kaya sabi ni John Wesley, hindi siya natatakot na mawala ang mga tao na tinatawag na Methodista. Ang natatakot siya, nandun ang mga Methodist pero wala ng kapangyarihan na galing sa banal na Espiritu. And when we preach, wag nating kakalimutan yung life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, para hindi mawala sa Christianity, sa mga denominations, sa mga local churches ang ating Panginoong Hesukristo. At yung pong pagsisisi, yung pusong pagsisisi, palagi po nating binabanggit sa ating mga kapatiran, lalo na yung mga bago. Yung sa Romans, sabi niya, wag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, magbago na tayo ng isip, yung dati nating pagkatao na nabubuhay sa kasalanan, malis po tayo doon at nawa, wag nating illegalize, Huwag nating illegalize at wag po tayong umayon po na sa mga gusto ng ating government. Kung kailangan tayong tumutol sa mga ganitong mga batas, let's stand on our ground. Sama-sama po tayo na yung mga immoralities na sinasabi ng Biblia, wag po nating illegalize. Sa panahon po ngayon, dito po sa Pampanga, ewan ko lang po dyan sa Bataan, sa Zambales, at sa ibang part po ng Luzon, Visayas, Mindanao, kung uso po yung online sabong. Dito po sa Pampanga, especially po dahil ako po ay nakadestino sa Mabalacat City, tapos dumadaan po ako sa Angeles City, then taga Porac po ako. Meron po ako nakikitang mga online sabong. At itong mga online sabong na to legal. Yun po ang mahirap po. Pero sa pandemya na kung saan mahirap ang sa ating sitwasyon, mahirap po, mahirap po yung hanap buhay. Pero ito po rampant yung online sabong. Bawat barangay, ewan ko po kung ilan yung mga online sabong sa mga bawat barangays. Pero meron po. Tayong mga mananampalataya, lalo na yung mga nakaluklok sa lipunan, yung mga LGU sa mga barangay. Hindi lahat ng legal. Huwag nyo pong i-allow. Stand on your ground po, mga kapatid. Kung kayo po'y konsehal, kung kayo po'y kapitan o mayor ng barangay po ninyo or ng municipality, or kung kayo po ay nasa gobyerno, voice out po, magsalita po kayo. Napakahirap po kasi na tumatahimik po tayo kasi nananalo ang evil, ang kasamaan, pag yung mga Kristiyano, mabubuting tao, nananahimik po. At mahirap po na habang dito po tayo, nabubuhay na tayo sa impyerno. So, let us pray ng prayer po ng ating Panginoong Jesus na tinuro sa mga alagad, that thy will be done on earth as it is in heaven po. So ito po yung short devotion po na alam ko po na binabahagi at gusto pong ipaalala po ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Thank you po sa founder po ng Salvation Army at sa mga Salvation Army. Napakaganda itong sinabi po ng kanilang founder. At tayo po ay dadako sa pananalanginan. So ito po yung mga prayer requests. Every day sa ating pananalangin, isama po natin si Mrs. Jane Grace Tangonan, asawa po ni Bishop Lito Tangonan, na-confined po sa Kidney and Transplant Institute.
agaran at matagumpay na operasyon po. Kay Samantha, ay stage 4 leukemia. Kay Sister Myrna Sanchez Rafanan, para sa kanyang speech therapy, nasa Sydney, Australia po. Kay Jane Lou Macan, heart surgery para maalis po yung 4 na nag-block po sa kanyang puso. Yung pong anak ni Sister Delia Humalisa na Lapu-Lapu City po. Sana po mag-negative. We're praying na maging negative po yung result ng swab test po niya. Dahil doon sa trabaho po yata maraming naging positive. Ganon din po sa map po natin yung Mariveles, Bataan, ganun, Guagua, Pampanga, mga iba pa pong alam nyo po na mga munisipyo, mga barangays, mga probinsya na marami pong nag-positive sa Delta variant po ng COVID-19 po. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagpapala nyo at pagliligtas sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng teknolohiya, kami po ay pinagsama-sama ninyo. Kaming mga anak ninyo na nasa iba't ibang lugar, nasa ibang bansa, nasa Pilipinas. At Lord, na ang aming tinataas sa aming kalagitnaan sa group na to ay ang inyong pangalan, Panginoong Hesukristo, at ang inyong kagustuhan, ang isa pong aming gustong gawin na sama-sama. At sa bawat araw po, Panginoon, tuloy na pagbuklirin nyo po ang inyong katawan. And Lord, thank you po sa inyong paalala. Lord, thank you po sa inyong patuloy na binibigay na pagpapalang espiritual sa bawat isa sa amin. Thank you po, Lord, sa pagpapaalala. Patuloy po, Holy Spirit, kumilos po kayo sa aming kalagitnaan, lalong-lalo na sa mga bawat iglesia lokal, sa mga anak ninyo na tinawag, mga obispo, mga pastor, mga district superintendent, mga laiko, sa mga bawat local churches, sa mga bawat denominasyon, na kami magkaisa upang ipahayag ang inyong pagliligtas, Panginoong Hesukristo, ganun din ng inyong pagdating. Ganun din po, sama-sama kami na labanan ang kasamaan dito sa mundo. At lalong-lalo na sa aming bansa, dito sa Pilipinas. Hindi lang po ang COVID-19 na bibigay pahirap sa aming lipunan at sa mga bawat pamilyang Pilipino, nagiging sanhin ng sakit at kamatayan, kundi lahat ng mga immoralities, lahat ng mga ginawa po ng aming government na nilegalize, kagaya ng sugal, kagaya ng mga iba't iba pang mga bisyo, alak, sigarilyo. And Lord, na dadalangin po namin that your power be upon us, lalo na sa pagpipreach po namin, sa pagpapahayag ng inyong mga salita, ang mga bawat puso, Panginoon, mabuksan at kayo po ang tawagin nila at isukong kanilang sarili upang sila po ay maligtas. Sa oras na to, we're praying for our brothers and sisters na may sakit. Continue to bless them, O Lord. Continue to be with them, Abba Father. Kay Mrs. Jean Grace Langonan po, Lord, agaran po na operahan at maging matagumpay po yon, kasama po ng mga financial needs po nila, at lang yung comfort and peace ay pagkalob niyo po sa kanila. At kay Bishop, O Lord, sa ministry na natang niyo po at tuloy po sa kanyang buhay, maging pagpapala po siya, O Lord. At sa oras na to, your embrace be upon them, at Abba Father, your anointing. And we also rebuke, Lord, ang leukemia na nasa katawan po ni Samantha, stage 4, at we speak life and strength sa kanyang buhay. And Abba Father, kay Sister Myrna Sanchez Rafanan at sa kanyang buong family na nasa Sydney, Australia, pagpalain niyo po at lahat ng mga Pilipino, mga mananampalataya sa Australia, bless niyo po sila, anoint niyo po, gamitin niyo po sila, Panginoon, upang maipahayag ang inyong salita, ang inyong pagliligtas at sa kanyang kalagayan, kanyang speech therapy. Lord,
i-guide nyo po at i-bless nyo po. Ganun din yung mga doctors and nurses or kung sino man, medical staff na tumitingin po sa kanya at sa mga bawat may sakit na aming mga kapatid. Ang inyo pong pagpapala ay pagkaloob kay Jane Lou Macano, Lord, yung kanyang heart, continue Lord, maging malakas at kung yung kanyang surgery, operation, maging matagumpay, maalis yung nagbabara sa kanyang puso in Jesus name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. At sa humali sa family, Sister Delia, ganun din sa kanyang anak na nagpa-swab test, we're praying your covering na maging negative yung result, O Lord. At kung nasa man sila, Lord, ang inyong pagpapala ay pagkaloob sa kanila. At sa bawat barangays, sa mga bawat munisipyo at probinsya na tumataas po ang COVID cases dahil sa Delta variant, dinadalangin po namin, Panginoon, ang inyong intervention, healing in Jesus name sa Maribeles, Bataan at sa Guagua, Pampanga, Panginoon. At ang programa po ng aming government na mass vaccination, pagpalain niyo po ito. Sama po ng mga doctors, nurses, health workers, O Lord, na ang DOH at ang aming presidente, patuloy na pagpalain niyo po aming Ama. At ng aming mga senators and congressmen, ano din po ang mga bawat governor, Panginoon, at mga mayors, at sa LGU, mga bawat kapitan. And also we rebuke, O Lord, the works of the enemy sa aming bansa at sa buong mundo. Ito pong gambling, yung mga online sabong, online gambling na sumisira sa buhay po ng mga kabataan at ganun din po ng mga bawat pamilya. And we also praying, O Lord, your financial provision at yung ekonomiya po namin maka-recover. Pagpalain niyo po, Lord, ang mga bawat businessman at dinadalangin ko po, Abba, Father, na yung mga anak ninyo na nandun sa mga corporation, mga companies na nagtatrabaho or kasama sa kumpanya, Panginoon, stakeholders, na sila po ay manindigan at tumayo at mapakilala nila kayo, Panginoong Hesukristo. Dinadalangin din po namin ang bansang Afghanistan na sa oras na to, ginano ng mga Taliban, mga patayan. Lord, dinadalangin po namin ang inyo pong pagliligtas, ang ipagkaloob nyo, lalo na sa mga anak ninyo na roon upang ipahayag ang inyong mga salita. Ganon din po sa mga bawat bansa sa Middle East. Bless nyo po yung mga missionaries, mga OFWs at lahat po ng mga anak ninyo na tinawag upang mag-mission po doon. At ganun din po sa Amerika, sa US, sa Europe, Panginoon, pagpalain nyo po sila. At ang bansang Israel, continue to bless Israel, O Lord God. At ang aming bansang Pilipinas, tuloy na maghilom, Panginoon, sa aming mga kapatid, kasama sa group na to. Lord, use us mightily sa mga bawat local churches, sa mga bawat lugar na dinala niyo po kami, mga barangays, sa trabaho, Panginoon. Holy Spirit, tuloy po na puspusin niyo po kami ng inyong mga bunga, ang bunga ay yung gift na kailangan po namin. And also, Abba, Father, makita sa mga bawat Kristiyano that we are one, na kami part ng inyong body, Panginoong Hesukristo. And Abba, Father, tuloy na umihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang hindi nakapagbigay lugod sa inyo. And change us from glory to glory according to your image and likeness. At sa gabi pong ito, patuloy po, tinataas namin ang inyong pangalan, Ama. Tinataas namin kayo, Panginoong Hesukristo. Karoon po kami ng peaceful night sleep dito sa Pilipinas. At doon po sa mga kapatid namin na nasa ibang bansa, kung sila man ay magtatrabaho, your guidance and Lord, care, pagkaloob po sa kanila. Kay Sister Chi, patuloy po na pagpalain niyo po siya at marami pa po ang maging makasama namin sa group na to upang kami sama-sama na
mananalangin para sa aming bansa at gagawin ang inyo pong kagustuhan. Muli, tinataas po namin ang inyong pangalan, pinupuri po namin kayo at pinagkakatiwala ang aming mga dalangin that your will be done here on earth as it is in heaven. Amen. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat po sa bawat isa sa atin.